At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Muling na-highlight ang mga aligasyon laban sa pamilyang Marcos matapos na lumabas ang impormasyon ng ilang ginto ng bansa ay naibenta na naman ng kanilang pamilya. Ang mga detaling ito ay naging sentro ng isang bagong kasong legal na kasalukuyang dinidinig sa korte. Ang mga ginto na kinikilala bilang ginto ng bansa ay bahagi ng yaman ng Pilipinas na umano'y inipon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang pamilya. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng mga investigasyon ukol sa mga nawawalang yaman ng pamilya na naglalaman ng mga pag-aari at mahalagang bagay na nakuha ng panahon ng kanilang panunungkulan. Sa panibagong balita, lumabas ang isang voice record na sinasabing naglalaman ng mga pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng mga gintong ito. Ayon sa mga eksperto, ang voice record na ito ay isinumite na sa korte bilang ebidensya sa kasong ito. Sa mga pahayag ng mga taga-usig, layunin nitong patunayan ang mga aligasyon ng iligal na transaksyon ng pamilya Marcos. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, muling nag-alab ang damdamin ng publiko. Maraming Pilipino ang nagtatanong kung paano nagagawa ng pamilyang Marcos na magpatuloy sa kanilang mga aktibidad sa kabila ng mga naunang kaso ng korupsyon. Ang ilan sa mga grupo ng mamamayan ay nagsagawa na ng mga kilos protesta upang ipahayag ang kanilang saloobin sa issue. Sa panig naman ng pamilya Marcos, kanilang itinanggi ang mga aligasyon at iginiit na ang mga bintang ay walang batayan. Sinabi ng kanilang mga abogado na ang mga dokumento at ebidensya na ipinakita ng mga taga-usig ay pawang gawa-gawa lamang at walang kredibilidad. Anila hindi silang ipagtatanggol ang kanilang sarili sa korte. Habang patuloy ang pagdinig sa korte, inaasahang magiging mas masinsin ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad. Ang isyong ito ay hindi lamang nakatuon sa yaman ng pamilyang Marcos kundi pati na rin sa mga katanungan ukol sa integridad ng mga institusyon ng gobyerno. Patuloy na susubaybayan ng buong bayan ng pag-usad ng kasong ito at umaasang makatarungan at makakamit sa huli. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang sabi niya sa akin is that actually nag-voice message siya sa akin. At sinabi niya na I have a meeting with the officials of the State Department, ng Biden State Department. Igawa mo ako ng executive summary ng mga kaso laban kay Leni Robredo para maunahan natin. Yun. Tapos, Ako naman kung sabi mo ngayon. Okay, go ano ahead. kapalit nun? Siyempre, ang ano nila, si Leni ang uusigin nila, di ba? Actually, parang kompetensya actually niya si Leni. Kailangan niyang maunahan niyang magpapugi doon sa State Department at siraan niya si Leni. Yun yung dating. Actually, I got the voice message around 12 o'clock. I was out. Umuwi ako Nandiyan ba yung sa... voice message yun? Ha? Nandiyan ba yung voice message sa'yo? Nandun sa phone kong sinira nila. Yung original phone ko na sinira nila. So, buo pa? The phone is still intact, yes. Kasi ipapaayos ko pa yun. Hindi pa ako nakahanap kung saan ko ipapaayos. Madali na lang yan eh. Extract lang naman yung voice message eh. I cannot, ang ano ko kasi Sas is, I cannot open it anymore. Hindi ko na siya mabuksan. So, ang Hindi, ginawa ko, kahit hindi mo ma-open, i-connect lang yung ano niyan. Tanong mo sa mga ano. okay. It I'm not doesn't sure about it doesn't need to be open. Pero iba parang computer, Attorney Glenn, di ba? yes. Ang computer, Yes. kahit hindi mo na yan ma-open, may kinukuha dyang Ma-extract nila yung memory, tapos Oh. yung yun, kinakabit din somewhere else. Tapos doon na, yun yung ine-extract yung laman. Kasi hindi lang siguro siya ma-open kasi nga hindi na siya hindi gumagana, pero yung memory niyan gumagana pa yan. It's Ayun, still there. pwede, Yes, sabi ni Jerpy Lacab, pwede ma-recover yon yung memory or data imprint. Exactly.
Kaya ayun. Kailan nangyari yun? Anong month? March 2022 or February. Later part of February or early March. That would be later part of February, early March. Bago ang meeting with Smartmatic. Kasi I was out when I was in the headquarters actually nung natanggap ko yung voice message. So I had to go home here, dito sa home office ko. Ginawa ko yun kasi marami ang kinaso kay Leni Robredo and she demanded that I write an executive summary in 2 pages only. Wala So namang I kaso have to- wala namang kaso si Lenny. May kaso siya sa COMELEC. Ang nag-file ng kaso sa kanya si Congressman Villafuerte. Violation Yung of mga mga election offense, yung pero sa BP 881. pero ang Section weird 99, lang na parang makikipag-meeting siya in order to give that information to the US State Department. Yeah, para siraan niya si Leni kasi ang tingin niya is that si Leni is also reaching out to the State Department. But Yun I ang don't tingin think ko. But I don't think na at that moment lang nag-reach out si Lenny sa State Department because Lenny has been all throughout the Yes, presidency. probably she has been. All throughout the Or presidency. in effect, in effect, sinisiraan niya si Leni para mabawi niya. At siya naman ang papaboran. That's the way I see it. So ano yung kapalit? Ang kapalit. Of course, ang support ng mga Amerikano sa kanila. Wrap them up. Ang feeling ko niyan, kasama dyan sa deal si Andy Bautista. Tapos si Andy Bautista na lang yung nilaglag. Sandali lang. I'm not sure if this was March 2022. Oo. Kasi can you imagine ang tagal-tagal ni Andy No. Bautista. No. Wait, Sas. The meeting was March 2022. Or late part of February or early part of March 2022. Lumabas yung balita na kinasuhan si Bautista only in September 2023, more than a year later. September 17, 2023. Oo. Exactly. I don't know kung nilaglag nila na kasuhan mo si Bautista, but eventually Baka na-insnare pati si mga Smartmatic. Baka pati mga yellow, yun na lang yung naging deal. Hindi na isama si Lenny, pero iaano na lang din nila hindi na nila Posible, because si Bautista was the chairman at the time. Yes, Posible. pwede ba yun na si Bautista lang ang kasama dyan sa Smartmatic bribery? Impossible. Yeah, pero Sas, ang original indictment signed by Colbert Almeida only indicted Bautista. Kaya Although si Smartmatic and the officials were written in codes, hindi sila pinangalanan. But eventually, the grand jury found that they should also be charged. So yun, nakasama na sila, nakitag tuloy sila. Kaya nga, syempre hindi lang naman si Bautista yung dinrive dyan. Well, si Bautista lang yung nasa US, kaya siya yung naisama. Kinasuhan. Oo. Kasi ang Pero tagal I think kayo yung these- Attorney Bienchong ang tagal-tagal ni Bautista dyan sa US. Kasama nung panahon ni Digong, di ba Joey? Ang tagal-tagal niya sa US. From 2007, kailan na siya nag-resign sa COMELEC? 2017, di ba? Hindi, yeah. From 2017 to 2020, buong panahon ni Digong, hindi siya nakakasuhan dyan. Pero Sa Sas, US. alam mo yung reason kung bakit si Andy Bautista lang yung naano doon. Kasi ako, ang haka-haka ko lang rin naman to, no? Kasi yung investigation kay Bautista sa US started because of the AMLAC anti-money laundering violation sa US. There are money that he can't explain. Yun. Yun talaga yung nag-trigger. Ngayon kasi,
medyo familiar ako dito kasi yun talaga yung ano ko yung professional career ko yung mga mag-investigate ng mga fraud transactions sa mga AMLAC related kinembot, ganun. And so, pagka kasi kunwari, merong tinatawag na politically inclined, yung PEP at saka politically and PIP individuals, politically inclined persons, yon. May mga tinatawag na ganon. So ngayon, kapag kunwari, ikaw, you are known to be na meron kang kakaibigan na politician or ikaw ay humawak ng isang malaking posisyon sa gobyerno, automatic, questionin yung ano mo doon. That policy is same in almost all jurisdiction na fakta yung financial task force member ng ano. So ngayon, yung kay Bautista kasi, I think he wasn't able to explain the money that's coming in. Yung pagdating sa anti-money laundering, grabe yung enforcement dyan. Grabe yung enforcement dyan. Ano coming? Hindi naman siya coming in, di ba? May pera na siya. Yeah, but still, it has to be explained. Saan galing yung pera niya yan? Pagka ginastos mo kasi yan, kahit pumasok, kahit matagal na yan sa account mo, let's say na-receive niya yun nung Panahon ni Pinoy. Oo, panahon ni Pinoy. Pero ginastos niya after, let's say, 5 years or what, explain pa rin sa'yo yun kung saan galing yung pera. Politically ang pagkakalam ko, based doon sa indictment. Politically exposed person. At saka, Politically exposed person. Politically exposed. At saka, ano yun? May $1 million na pumasok doon sa Bowman account sa Singapore. The problem is, pagpasok ng $1 million, nagpadala din si Bautista ng $960,000 doon sa kanyang relative as a gift. Pero actually, it's an investment house. From a US account? From a US account? From the Bowman account in Singapore. May $1 million pumasok sa Bowman account sa Singapore. May $960,000 from Bowman account in Singapore na pinasok niya sa US account. Doon sa kanyang relative. Na, kumbaga, investment daw nila yun sa bahay sa San Francisco. Bumili sila ng bahay doon. So, because hindi na-justify ni Bautista yung arrival ng $1 million sa Bowman, yung Singapore Bank binalik yung $1 million sa US. Tapos nag-negative balance yung Bowman kasi nag-withdraw din si Bautista na 960. Kaya supposedly may pumasok 1 million, nag-withdraw siya 960, may balance na 40. Isinuli yung $1 million, so naging negative 960. Pinunuan ni Bautista yon, binayaran niya yon. So naghanap naman sila ng paraan kung paano mabalik kay Bautista yung $1 million. So, paikot-ikot nga yung money laundering nila. Hindi suspicious nga yon kasi umiikot-ikot yung So sa tingin ninyo, ito kay Bautista is just may idiom dito na fool's error? Ang tingin ko, yung kay Bautista, ang fool's tumira error lang ba niya, kay Bautista? Oo. Ang tingin ko, yung kay Bautista, ang tumira kasi sa kanya is yung non-political segment ng US government. So that is why pinindown siya ng bonggang-bongga. Kasi yung mga anti-money laundering council kasi very shielded din sa mga political kinembot So because tinira siya ng isang segment ng government ng Amerika na very non-political, tapos focus lang talaga dun sa trabaho, nagurgur siya dun ng todo-todo, ganun. Kasi definitely hindi siya, feeling ko may aspect siya na nag-align yung stars. Kasi had yung parang kasong yung merong nag-file ng kaso sa kanya na, ganyan, yung hindi triggered by AMLAC, kung hindi yan triggered ng AMLAC, malaki yung space for political meddling dun Pero dahil AMLAC siya nag-trigger, non-political yun, very stringent yung very stringent yung enforcement nun So, ayun, nag-align ang stars, protected siya. Ayun, kasi hanggat hindi ka nakaka-explain kung saan galing yung pera, yari ka talaga.
So, ang explanation kung saan nanggaling yung pera is bribery na smart Bribe. money. Oo, correct. Nasusog siya. Dahil doon sa money So, laundering paano na-connect na bribery na Smartmatic yun? Dahil nga nakapwesto siya. Yung pera mo, if you cannot explain the source of that at ikaw ay government official, it must have come from bribery or other illegal Bakit Smartmatic? Pwede naman politiko nag-bribe sa kaya. Bakit Smartmatic yun? Actually, SAS, Smartmatic provided their laptops and emails. Na-discuss ko na to kanina with Ate Joey. Ayan. It was Smartmatic who gave their laptops and the emails pinakita nila in the hopes that they will not be charged. So, kumbaga nakipag-cooperate sila sa Homeland Security under a tacit agreement na hindi sila kasuhan. And true enough, yung original indictment, hindi kasama ang mga Smartmatic officials. Pero sila talaga ang nagbigay kasi nag-mention si Colbert Almeida ng laptops and emails at nag-create pa sila ng slash accounts, gumagamit sila ng codes for funds in Spanish. So, and it was really Bautista. Si Bautista ang ka-communicate on the other end. So, nung final yung indictment, the grand jury decided otherwise na dapat kasama yung mga Smartmatic officials dito. So, sa discovery proceedings na ibigay yung laptop and emails, ganyan. Sa investigation kasi ang discovery proceedings after the case is filed in court. So, hindi so pa naman ito magkakaroon- na-file at So, ano talaga sa to? investigation and security. So, false error ito ni Andy, yung sa pera. Yes. So, ganun lang Oo. yun? Kama Okay. funds. So it's about his stupidity. Kasi ang tagal-tagal niya ron, imposibleng ngayon noon lang siya ano ng pera, nagpaikot-ikot ng pera. Hindi kasi sase yung yung AMLC actually, yung money laundering policies ng buong mundo. Na-derive yan because of the fact na ayaw mo ngang gumastos yung mga kriminal. Ganon. So ngayon, tingin ko, because of the very, very stringent nature ng mga policies sa money laundering, pagka ikaw talaga, hindi mo ma-explain ang pera mo, it's gonna be very difficult to move money from one place to another. Now, siguro makakalusot ka 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, ganyan. But if you're going to do it again, you cannot evade the questioning from all financial institution na pupuntahan mo. So, while, let's say, sabihin natin na for quite some time nakakalusot siya, nakakaano siya, but the questioning will not stop. Every time that you are going to, going to move the money, kondo niya at nagsilbi na ring bodyguard. Anyari, nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso, which they did not do. Ang nakakatawa pa rito, nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin na mission accomplished na yatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. CGASN. Ano yung sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and Apprentice Seaman Al Ahmed Hazard. Paki-explain lang po ano nangyari doon at bakit po naging baby itong si De Vera. Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good morning, Mr. Chair. Hindi, pero bagong lahat, kasi paulit-ulit tinatanong ng mga netizen dun sa mga comment section. Ase Jose Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to him, Mr. Chair. Not related whatsoever. No, not related. Kapilido lang ng Lim. Ito name niya. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Asek Lim. Proceed. CG Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personal in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAIC.
Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, pabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus na nakapila po. Kaya po nagtaka kami ng aking kasama. Bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may tatlong MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang matuloy po ulit ang operasyon po ng ESA bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, ito kami ng aking kasama po, si Coast Guard Apprentice Manasan, nag-assist po sa traffic direction control po yung in-assist namin sa ibang motorista, sir. Kasi nasa gilid po ng kalsada, sir. Habang agad po namin, nung napagilid na po yung sasakyan SUV, sir, agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napag-alaman po namin sa mga MMDA personnel. Habang iniintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagka-traffic direction control po kami sa ibang motorista. Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin, kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Okay, let me interrupt. Pero alam nyo na si Christopher Lim de Vera at that very moment ay lasing, nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na si Coast Guard Apprentice si Manasan, sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya alam mo na lasing o hindi? Yes o no lamang po? No po, No. Mr. Chair. So bakit niyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing, pero ang instruction po na iatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almontes. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? Yes, sir. Anong sinabi ng team leader? Para mukhang nakainom and para sa Okay, so alam nyo na nakainom. tapos na, sir, malapit nang hatid. Kaya nga, malapit na hatid, so alam nyo, Yes, sir. right? Na lasing, medyo nakainom. So the fact na inutusan kayong ihatid siya, ipagmaneho siya, para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin, wala na sa ayos yung kanyang mga faculties. There's the possibility na baka siya makadisgrasya o siya madisgrasya, kaya ipagmamaneho niyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun. Tama? Yes, sir. Okay. Now, bakit niyo siya pinagmaneho na alam niyo naman bawal? Sabihin natin utos na inyong team leader. Hindi niyo ba sinabihan niyo ng inyong team leader na, boss, baka mapahamak tayo rito? Ang dapat natin gawin sana ay i-turn over ito sa PNP o communicate sa PNP because nasa IRR yan, number 2 ng IRR. Sa number 2 ng IRR, Department Order 2023-020, Section 3.2 ninyo. To establish and maintain permanent linkages with regular line of communication, in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies. Ayan o, nasa Department Order 2023-020 na dapat meron kayong permanent linkages, regular line of communication, coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies, which is yung SAIC. Oh, bakit hindi mo chinalis yung team leaders? Boss, madadali tayo dyan. Tawagan natin yung PNP para sunduin ito at dalhin sa presinto at kasuhan sa paglabag sa anti-drunk and drug driving law. Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang
mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police mobile na umalis? Colonel Bobby Arao? Good morning, sir. Negative, sir. Ano pong posisyon niya, Colonel Arao? Sir, I'm the Deputy Director for Administration of the PNP HPG, sir. Okay. Ah, Bakit po negative at hindi po positive? Sir, yung police po na nag-responde, sir, is under ng Makati City Police Officer. So, yun, sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Colonel Joel, ano pangalan niyo po, sir? Hindi ko nakikita. Yung Colonel Joel Kasupanan, ano pong pwesto niya sa PNP? Chief po ng Special Operations Division, Highway Patrol Group, sir. Comsec, dapat inimbitahan natin yung kasi ang tuturuan naman, dapat inimbitahan natin yung PNP, no, not HPG anymore. Siguro yung admin officer ng PNP. Come on guys, you know better. Kasi tinuturo nila Makati, hindi na jurisdiction na yun. Eh kung nandito yung kataas-taasan sa PNP, admin officer ng PNP, General so-and-so, di agad-agad. Tawagan nyo ngayon na mismo. Tawagan nyo sa Chief PNP. Habulin nyo. Tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, they're useless. I'm sorry, useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po ng pulis na dumating pero umalis din? Dumating sa site? Sir, nasa report yata ng MMDA yan, sir. Okay. Sige, turo sila. MMDA, anong pangalan ng pulis? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving law. Sa halip na parang chismoso lang, nakimarites lang, and then, may lasing ba dyan? Nag-resist ba yan? Kung sinabi hindi, sige, alis na ako. Magkape muna siguro ang nasa isip niya or tumangga or something like that. Good morning. Ito na pala yung mga police here. Okay. Pero sige, mas maganda kayo po magsabi. Per the sinumpang salaysay of our 2 traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors, ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz. Your Honor. Comsec, ba't hindi natin pinatawag to? Okay, sa next hearing, patawag natin. Okay, lahat ng pinag-usapan natin dito, matik, photocopy, may ask na patawag natin. Thank you. Thank you. Okay. HPG, in your jurisdiction, gusto ko magagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP kapag ang isang police, HPG, na para ninyo ang isang motorista dahil lasing, ano po yung protocol? Good morning, sir. Actually, sir, usually, sir, pag initially ma-determine namin na parang under the influence of liquor. So, Yes. we have to, meron kaming tinatawag na, sir, failed sobriety test. Okay. So, doon sir nakasaad yung mga procedure. But then, after that, sir, you have to, for permission, sir, use the necessary technical, sir. Okay. And then pag na-find out ninyo na talagang lasing at over the limit na yung alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir. And for him not to go with the driving, And then, and we will file the necessary charges, sir. correct.
So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes sir, but accordingly sir, yung I know sir, I can speak for ano nangyari, pero yung based on ano sir, SAIC daw sir, sila na daw bahala. No, sir. Gusto ko lang sa procedure, sa protocol. So therefore, base po dun sa mga sinabi ninyo, yung pong dalawang pulis, si PSSG, Police Staff Sergeant Rojas and Patrolman De La Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes sir, nakikita namin sila may kulang po yung tropa namin sa baba sir. Okay. Yun ang gusto ko. Na at least, inamin mo ngayon na yung kabaro ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which is hindi niya ginawa yung binanggit ninyo. Diba? Mga binanggit yung sobriety test, technical test, and then dalhin sa presinto, file appropriate charges. Okay. Now, CG Villaluz, nung pagkatid nyo sa kanya sa kondo, bakit pa kayo nagpa-selfie, sir? For situational report, sir. Situational report para kanino? Para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report. Ano naman ang naging reaction ni team leader na pinadala yung selfie? Na yan, okay. Saan ka dito? Ikaw ata yung nasa left. Okay. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!